Mas malakas pa ang tunog ng sampal ng aking madrasta sa aking pisngi kaysa sa kulog at kidlat na humahampas sa labas ng aming mansyon sa Hacienda Montecillo. Hindi lang ang hapdi ang naramdaman ko. Mas masakit ang lamig ng pagmamataas sa likod ng sampal na iyon. Pirmahan mo na ang deed of sale, Elena. Asik ng kapatid kong si Clarissa. Habang itinutulak ang isang gold-plated na ballpen sa ibabaw ng mesang Nara. Habang buhay ka na lang naging alila rito. Hindi mo deserve ang corona. Tumingin ako sa aming abogado, si Attorney De Villa, na kanina patahimik sa isang sulok. Humilig siya papalapit. Ang boses niya ay mababa, pero sapat para palamigin ang hangin sa silid. Alam niyo ba kung sino talaga? Hindi niya tinapos ang sasabihin, pero ang katahimikan sa loob ng Grand Library ay bumigat na parang nasa ilalim kami ng tubig. Sa katahimikang iyon, napagtanto ko na sa loob ng 24 na taon. Ako lang ang tao sa kwartong ito na namumuhay sa katotohanan. Para maintindihan niyo ang sampal na iyon, kailangan niyong maintindihan ang 20 taon ng mga pasa at sugat sa puso na nauna rito. Lumaki ako sa Hacienda Montecillo, isang lumang bahay na bato sa Negros na puno ng marmol at mga lihim. Para sa mundo, kami ang mga Del Valle, mga haligi ng industriya ng asukal at shipping. Pero sa loob ng mga pader na ito, ako ang tahimik. Ang kapatid kong si Clarissa, ang araw. Maganda, puno ng buhay, at malupit. Sinasamba siya ng aking madrastang si Doña Beatriz. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pagsha-shopping sa Europe, gabi sa mga high society ball sa Makati, at nilulustay ang perang pinaghirapan ng ama kong si Don Arturo hanggang sa magkasakit ito. At naroon ako. Ako ang naiwan noong ang isip ng aking ama ay nagsimula ng kainin ng demensya. Ako ang nagpapalit ng kanyang lampin, nagbabasa ng business world sa kanya noong hindi na siya makakita, at humahawak sa kanyang kamay habang umiiyak siya para sa isang buhay na hindi na niya maalala. Sa loob ng 3 taon, habang sina Clarissa at Doña Beatriz ay nagpapakasasa sa Mediterranean, ako ay isang 21 anyos na naging nurse, accountant, at punching bag. Tumatawag lang ang madrasta ko isang beses sa isang buwan, hindi para kumustahin ang kalusugan ni Papa, kundi para magreklamo na late ng 24 oras ang padala niyang allowance. Nang pumanaw ang aking ama, 3 linggo na ang nakararaan. Hindi pa tuyo ang luha sa aking mukha nang dumating sila galing abroad. Hindi sila umuwi para magluksa. Umuwi sila para mag-ani. Pagpasok nila sa mansyon, nagreklamo agad sila sa amoy ng gamot at sakit at agad na sinimulan ang pagdidikit ng sticker sa mga antigong muebles para i-auction. Ang asyenda, na nagkakahalaga ng mahigit ₱250 bilyon kasama ang mga offshore accounts at lupain, ang premyo na habol nila. Pero may problema. Isang legal na balakid. In-update ng aking ama ang titulo 6 na buwan bago siya namatay at kailangan ang pirma ko para sa anumang paglilipat ng ari-arian. Dito na tayo dadalhin sa gabing ito. Ang pamilyang nagtipon-tipon o ang picnic ng mga buwitre kung tawagin ko sa isip ko. Nakaupo kami sa library. Pinalilibutan ng libu-libong librong hindi naman binasa ng madrasta ko kailanman. Ang hangin ay amoy mamahaling sampagwita at lilis na may halong baho ng kasakiman. Si Clarissa ay nakaupo sa tapat ko, suot ang itim na silk dress na mas mahal pa sa buong tuition ko noong kolehiyo. Mukha siyang nababagot. Tinitipa ang kanyang mga kuko sa mesa. "Look, Elena," sabi ni Clarissa. Ang boses ay puno ng kaplastikan. "Alam naman nating lahat na hindi ka para sa ganito. Simple ka lang. Gusto mo lang ang mga halaman mo at ang tahimik mong buhay. Ang pagpapatakbo ng asyendang ganito kalaki ay nangangailangan ng sophistication. Pirmahan mo na lang ang deed of sale at ibigay sa akin. Bibigyan kita ng monthly allowance. Hindi mo na kailangang magtrabaho ulit." "Allowance?" tanong ko. Garalgal ang boses. Ako ang nagpatakbo ng bahay na ito sa loob ng 3 taon. Ako ang humawak ng gamot ni Papa, ng pasweldo sa mga kasambahay,
at ng mga tax audit habang nasa Mykonos kayo. Ibinagsak ni Doña Beatriz ang kanyang wine glass. Huwag kang mangahas na gamitin ang tonong iyan sa kapatid mo. Isa ka lang tagapag-alaga, Elena. Isang pinalandang katulong. Ulyanin na ang ama mo nang bigyan kanya ng awtoridad. Kami ang mukha ng pamilyang ito. Ikaw ay anino lang. Ngayon, pirmahan mo ang papel. Hindi, sabi ko. Maliit na salita, pero parang granadang sumabog sa kwarto. Anong sinabi mo? Nanliit ang mga mata ni Doña Beatriz. Sabi ko, hindi. Hindi ko pipirmahan ang titulo para ibigay kay Clarissa. Ang bahay na ito, ang puso ni Papa. Gusto niyo itong ibenta sa mga developer para gawing golf course? Hindi ako papayag. Doon na nangyari. Tumayo ang madrasta ko nang may bilis na hindi ko inakalang kaya niya at hinampas ang palad niya sa aking pisngi. Sa lakas ng sampal, napalingon ako sa gilid, napasinghap ang lahat sa kwarto, pero walang gumalaw para tumulong. Wala kang ibang pagpipilian. Asik ni Doña Beatriz, nakadukwang sa akin, ang hiningay amoy gin. Gawin mo ang sinasabi ko, o ipapakaladkad kita palabas ng bahay na ito sa mga pulis ngayong gabi. Bisita ka lang dito dahil sa awa ko. Tumingala ako. Hapdi ang pisngi. Nangingilid ang luha na ayaw kong ipatak. Tumingin ako kay Attorney De Villa, ang matagal ng abogado ng pamilya. Siya ay taong may integridad na nakasaksi sa mga huling araw ng aking ama. Tumingin siya kay Doña Beatriz, kay Clarissa, at huli sa akin. Tumikhim siya, tunog na parang tuyong dahon. Humilig siya at ibinulong ang mga salitang nagpabago sa lahat. Alam niyo ba kung sino talaga ang nagtrabaho para sa puhunan ng buong asyendang ito, Beatriz? Namayani ang katahimikan. Nanigas ang aking madrasta, ang mukha niya, na kanina ay pula sa galit, ay namutla at parang naging translucent. Anong pinagsasabi mo, De Villa? Bulyaw ni Clarissa, bagaman nanginginig ang boses. Ang lolo ang nagsimula ng kumpanya. Pera ito ng pamilya. Naglabas si Attorney De Villa ng isang maalikabok na dilaw na dokumento mula sa kanyang briefcase. Sa totoo lang, hindi. Ang kumpanya ng lolo nyo ay na-bankrupt noong 1994. Ang yaman na, nakikita nyo ngayon, ang mansyon, ang mga accounts, ang pamana, ay naitayo gamit ang private trust na itinatag ng unang asawa ni Don Arturo, ang biolohikal na ina ni Elena. Parang tumagilid ang mundo ko. Ang tunay kong ina. Ang sabi sa akin, isa siyang mahirap na ulila na namatay sa panganganak. May clause ang trust fund, patuloy ni attorney, lumalakas ang loob. Nakasaad dito na ang yaman ay maipapamana lamang sa kanyang direktang kadugo. Beatriz, hindi ka kailanman naging may-ari. Ikaw ay benepisyaryo lamang ng kabutihang loob ni Don Arturo. Pero ang titulo ay hindi sa iyo para kunin. At hindi rin ito kay Elena para ipamigay. Ang titulo ay nakapangalan na kay Elena mula pa noong araw na tumuntong siya ng 21 anyos. Hinintay lang niyang pumanaw si Don Arturo para ma-activate ang full title. Tumingin siya sa akin na may malungkot pero nakakaunawang ngiti. Elena, Hija, hindi mo kailangang pumirma ng kahit ano. Pag-aari mo na ang bawat ladrilyo, bawat damo, at bawat sentimo sa bangko. Ang katahimikan ay ganap. Rinig ko ang tiktak ng orasan, parang nangungutya. Si Clarissa ang unang bumasag nito. Kasinungalingan yan. Setup to. Binayaran ka niya. Sinubukan niyang agawin ang mga papel kay attorney, pero inilayo ito ng abogado ng may sanay na kilos. Nandito lahat, Clarissa. Malamig na sabi niya. Public record ito. Itinago lang ni Don Arturo para protektahan si Elena mula mismo sa ganito. Tumayo ako. Ang mga binti ko ay parang tingga, pero ang puso ko ay kumakaripas. Tumingin ako sa madrasta ko. Ang babaeng hinayaan akong maniwala na ako ay palamunin sa sarili kong tahanan. Ang babaeng sumampal sa akin dahil sa sarili niyang kasakiman.
Totoo ba? Tanong ko. Hindi makatingin si Doña Beatriz sa akin. Nakatingin siya sa sahig. Ang nanay mo ay isang tanga, bulong niya. Akala niya mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa pamana. At akala mo mas mahalaga ang kasakiman kaysa sa anak. Sagot ko. Ang paglipat ng kapangyarihan sa kwarto ay pisikal na naramdaman ko. Hindi na sa kanila ang hangin. Akin na ito. Lumakad ako papunta sa sideboard at nagsalin ng tubig na hindi man lang nila inalok sa akin buong gabi. So, sabi ko, humarap ulit sa kanila. Pag-usapan natin ang hinaharap. Elena, anak, sabi ni Doña Beatriz. Ang boses niya ay biglang nanginig sa nakakasulasok na motherly warmth. Pamilya tayo. Mapag-uusapan natin ito. Na-stress lang ako. Ang pagdadalamhati, ang pressure, yung sampal. Pinutol ko siya. Isang pagkakamali. Pakiusap niya. Isang malaking pagkakamali. Tumingin ako kay Clarissa. Nakatitig siya sa akin na may halong takot at pandidiri. Alam niya ang parating. Alam niya dahil kung nagkabaligtad ang sitwasyon, dudurugin niya ako. Attorney De Villa, sabi ko. Hindi inaalis ang tingin sa kapatid ko. Kung ako ang nag-iisang may-ari ng asyendang ito at primary trustee ng mga accounts, anong ibig sabihin noon para sa mga kasalukuyang nakatira dito? Ang ibig sabihin noon, sabi ni attorney, na may halong kasiyahan sa boses, at bilang may-ari, may karapatan kang tapusin ang paninirahan nila at ang access nila sa lahat ng assets ng trust fund, kasama ang mga credit cards, mga sasakyan, at ang allowances. Hindi mo gagawin yan, bulong ni Clarissa. Masyado kang mahina. Ikaw yung tahimik, di ba? Yung mabait. Ang mga tahimik ang siyang nakikinig, Clarissa, sabi ko. At pinakinggan ko ang pangmamaliit nyo sa akin sa loob ng 20 taon. Pinakinggan ko kayong magplano. Kung paano ako palalayasin sa kaisa-isang tahanan na kinalakihan ko habang hawak ko ang kamay ni Papa noong namamatay siya. Sapat na ang narinig ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sila itinapon sa ulan ng gabing iyon. Masyado yung mabilis, masyadong maawain. Hindi. Gusto kong maramdaman nila ang mabagal na realidad ng bago nilang buhay. Mayroon kayong 24 oras. Kalmado kong sabi. 24 oras para saan? Tanong ni Doña Beatriz. Basag na ang boses. Para mag-impake ng mga personal niyong gamit. Damit, alahas, mga bagay na talagang inyo. Ang mga muebles na iiwan dito. Ang mga kotse na nakarehistro sa asyenda na iiwan dito. Ang mga credit cards ay frozen na simula ngayon. Tumingin ako sa relo ko. Elena, hindi ka seryoso. Ang tili ni Clarissa. Saan kami pupunta? Mayroon kang kondo sa BGC, hindi ba, Clarissa? Yung binili mo gamit ang emergency funds na ninakaw mo kay Papa noong nakaraang taon. Oh, wag kang magulat. Ako ang gumagawa ng accounting. Tandaan mo? Nakita ko ang paper trail. Humarap ako sa madrasta ko. At ikaw, mother, sumama ka sa kanya. Sigurado akong magugustuhan mo ang sophistication ng isang 2-bedroom condo pagkatapos manirahan sa 30-room mansion. Isa kang halimaw! Sigaw ni Doña Beatriz. Tuluyan nang nahulog ang maskara. Hindi, sabi ko. Naglalakad patungo sa pinto. Ako ang may-ari. At tapos na ang trabaho ng katulong ngayong gabi. Ang sumunod na araw ang pinakapayapang araw sa buhay ko. Nakaupo ako sa veranda habang pinapanood ang mga kargador na inilalabas ang kanilang mga designer luggage. Umiiyak si Clarissa. Nagmumura si Doña Beatriz. Sinubukan nilang tawagan ang kanilang mga amigas at ang high society ng Manila. Pero mabilis kumalat ang balita. Sinigurado ni Attorney De Villa na alam ng legal community na nagbago na ang ihip ng hangin sa yaman ng mga Del Valle. Walang gustong kumampi laban sa bagong harina ng asyenda. Huwag hahayaang ang kabutihan mo ay maging kahinaan. Minsan, kailangan mong ipaalala sa mundo kung sino talaga ang may hawak ng korona.